Kung ngayon po ay ito ay first time na tayo ay may graduation. Noong una ay diretso na tayo na Missio Canonica. So bahagi mo, ilan ang mag-graduate? 14. So bahagi yun kung saan ay isang pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong Likapara. Bahagi yun, sabi nga sa Ebanghelyo natin ngayon, ay anong sabi ni Jesus? Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pagkakataon na kung saan ay pinaalala sa atin na sabi nga sa isang bagay ay pwedeng may iba-iba tayong pagkaunawa, pero nawa ay higit natin makilala ito sa liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Tanong sabi nga rito, tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalin sa akin. Tungkol sa madumi, sapagkat ako'y pumarunong sa Ama, at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinahatulan na ng pinuno ang sanlibutan ito. So ilan po ito sa mga kalotohanan na nais na ipamanig ng buong Likapara. Nakutusin ay patuloy natin pinagnilay-nilayan. Pero ngayon, dalawang bagay yung nais natin tugunan bilang gagraduate kayo. So, maging bahagi sa pagpapatuloy ito sa Missio Canonica at the same time din naman bilang patuloy ng mga naglilingkod bilang mga katekista. Ito rin yung kalimitan ay binabahagi ko sa lahat ng mga naglilingkod sa simbahan. Kasi yung may dalawang pagtawag, kayo bilang katekista, ay tinatawag kayo, ito ay tutusin ba kung tawagin natin ay sa paglilingkod. Ako for service. So, at binais ninyo na kayo ay tumugon sa partikular na pagkilos bilang mga katekista na patuloy na pinahalagahan ng simbahan. Kaya pag sinabi natin call for service, may kaakibat kasi ito ay pagbibigay ng ating sarili, ng ating panahon, ng ating karunungan na tumugon sa isang pagkilos. At itong pagkilos nito, pagiging katekista. Iba naman yung pagkilos ng lectors, ng commentator. Iba rin naman yung pagkilos ng pagiging lay minister sa Holy Communion. May partikular na pagkilos. Pero ibig sabihin, kayo tumutugon bilang maglilingkod. Bilang maglilingkod. At bilang mga katekista. Magamat, bahagi yun. Sabi nga natin na from time to time, tayo ay tinatawagan bilang mga maglingkod sa ibang larangan. Pero sabi nga natin, hindi natin nais na maging totoo. Ito yung ating tututukan. Ito yung pagtutuunan natin ng pansin. Kasi hindi naman pwede lahat. Kasi kukulangin tayo ng panahon, resources. Tayo ay, baka rin tayo ay kung tawagin natin ay
ma-burn out. No? Bahagi ko na kinakailangan natin bigyan ng pagpapahalaga. Na dito yun nais na ialay ang inyong sarili upang lumago sa pamantayan na pinapahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito yung panahon na nais ninyong ialay ang inyong sarili nang sa ganon ay maging bahagi tayo ng patuloy na paglago ng ating pananampalataya. Pero sana huwag natin kalimutan yung unang pagtawag natin. Kasi ito po yung pangalawang pagtawag na natin. Pero mayroon ng unang pagtawag. Ano yung unang pagtawag? A call for holiness. Ito po yung pagtawag sa atin. Unang bilang mga binyatan. Bilang mga binyatan. May mga tungkulin na pinakailangan namin tungkulin. Bilang mga binyatan. Yung call for service ay alin? Ito yung ating specialty. Maging katekista. Pero yung call for holiness ay para sa lahat. Para sa lahat ng binyatan. Kaya kinakailangan ay lalo tayo maging banal, no? Kasi baka yung iba nakakalimutan na kung isa na paghahalo nila yung call for service at saka yung call for holiness. Anong sample? Hindi na magsisimba. Bakit? Kasi walang schedule. No? May ganun eh. No? Ba't ka hindi nagsimba? Wala akong schedule ngayon. Ba, hindi. No? Yung pagsisimba mo ay call for holiness. Nagkataon lamang na wala kang schedule ngayon. Huwag yung guguluhin yung inyong pagtugon sa panawagan ng kabanalan, sa pagtawag, sa paglilingkod. At kung tutusin yan, bilang katekista, ay makita ko natin yung maging pamantayan natin. Hindi yung iba, hindi yung mas banal ako sa kaibigan ko, hindi. Kung sana makita natin na bilang katekista, mas banal ka dapat ngayon kaysa nung hindi ka katekista. No? Kasi mayroong additional na ginagawa na maglilingkod. Hindi yung kung kailan ka naging katekista, ay lalo ko naging makasalanan. Ay mali. Ay bahagi ito. At hindi mo pwede na yung call for service ay substitute nyo for call for holiness. Hindi po yung substitute na accepted na ako sa ibang gawain o sa ibang mga tungkulin kasi katekista ako. Hindi. Yung pagiging katekista yan added, dinadagdagan ninyo. No? Hindi po yan magbabawas ng pagkilos natin. Bilang pagkilos natin, bilang mananampalatayang Kristiyano o Katoliko. No? Kaya medyo mas mabigat kung halimbawa, katekista kayo, tapos kayo pa ay lector, no? Mas mabigat yun kasi dalawa na yung ginagampanan ninyo na tungkulin. Pwede naman yun. Kailangan ay iaayos ninyo yung tinatawag natin time management. Hindi pa pwede sabihin na hindi ko na magagawa yung tungkulin ko bilang katekista kasi lectors na ako. Hindi ka dapat pumasok dun sa kanila. Bahagi mo yun na kung saan meron namin kalimutan. Kasi kung hindi mo maliwanag sa atin yan, magugulo yung ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya kung isa, nakakalawag natin, ba't hindi ka nagsisimba? Ay, hindi na kasi ako katekista. Mali.
hindi na ituro na maayos. O pwede natin sabihin na baka hindi natin na unawaan yung panawagan ng Purong May Kapal. Kaya nga, yung call for service, dapat pinapadatan, pinagyayaman yung pagtugon mo tungo sa kamalayan. Pero bahagi mo na huwag natin kalimutan na sana po ay higit natin pasalamatan sa harapan ng Purong May Kapal. Sapagkat sabi ko lahat ay tinatawag. Lahat ay tinatawag. At maliwanag natin, ang tumatawag sa inyo ay ang Diyos. At ang tinugon ninyo ay ang Diyos. Bagaman may mga tao siguro nagayaya sa inyo. Pero sana makita ninyo na ang tinugunan nyo ay isang pagtugon sa panawagan ng Diyos. At mga kawan, nagpasalamat kayo sapagkat kayo ay mayroong kakayanan. At nakita ninyo yung kakayanan na ito na higit na makatulong para sa paglaganap ng pag-ahari ng Diyos. Kaya masabi ko ay sana makita natin na pagkilala ninyo sa biyaya ng pagpapala at grasya ng Diyos na nais ninyong matugunan ng mas malalim ang kanyang panawagan bilang mga lingkod ng simbahan. At ito pa yung inulog natin sa lupa ng Purong May Kapal. Bahagi yun na nawa ay ako rin po ay nagpapasalamat bilang direktor ng ng 4th District na nawa ko ay inyong mapalago yung grasya na ito na ipinagkaloob ng Diyos para sa inyo. At isang bahagi yun na kung saan ay nawa, sabi ko ay lalo tayong lumago sa hindi lamang sa pagliligo, ngunit maging lumago rin tayo sa pagtugon natin upang higit tayo maging banal sa harapan ng Purong